Mga kapuso, kasalukuyan pang nagsasagawa ng press con ng NBI kaugnay sa kanilang investigasyon sa naganap na umanay shootout sa Atimonan, Quezon at pakinggan po natin ang ilang bahagi nito. Binabanggit na unang sinabit nila. Baka yung kasi hindi ba mayroon ng mga investigador din kaming nagpunta sa opisina nila at may mga nakuha ng iba. Parang ang sa kanila is mag-rely na lang doon. So hindi ko alam kung later on magsasubmit sila. Pero today wala pang nagsasubmit ng affidavit o nagpapakuha ng sworn So ano po statement. nangyayari ngayon doon? Anong ginagawa? Ewan ko lang kung ano yung mga sinabi pa nila sa mga investigador namin. Kung ano pa yung napag-usapan. Kung ano man yung mga susunod pang hakbang, hindi ko pa alam. Sir, pero kanina Can you consider that as being uncooperative? Hindi naman. Hindi ko alam kung ano yung siyempre may sarili silang kung paano gagawin nila. Oh. So, hindi ko masabi anyway, ang importante nagpunta sila dito. Pero sir, di ba sila pinahan? So dapat pakuna ng sworn statement? Depende sa kanila. Sige, may mga abogado naman kasi sila So hindi ko alam kung later on magsasubmit sila or... Pero sir, bali ilan lahat yung nandiyan? Kasi Yan po yung, dumating. parang kasi halos 40 28 42 kasama na yung mga lawyers dito Sir, yung distribution, ilang PFC, ilang PFC? Ay, hindi ko lang ano pa. Sama-sama na. Opo. Sir, anong mangyayari doon sa hindi mga umatan, yung mga sinabina? Kasi hindi ko rin alam kung anong dahilan lang. Kasi pwedeng... Lalo wala rin sinumite yung affidavit. So far wala kahit isa ngayon. Sa ngayon na wala. Na-interview namin si Attorney Buela kanina. Sabi niya meron siya isinumite ng affidavit with General Luga and Yung other soldiers. yeah, Abang. Wala pa. So far sabi ng mga investigador sa akin, wala pang sinasubmit. So ano lang sila ginawa sa Siguro, may nag-uusap pa sila doon Hindi pa tapos yung mga pag-uusap nila. Pero sir, kung hindi pumunta dito yung iba, can you compel them to go ba? O Kasi kung tutusin, right kasi nila yan kung magbibigay sila ng affidavit o hindi. Pero kasi clear naman yung instruction ni Secretary Rojas na mag-cooperate talaga at sa amin. So useless sir yung invitation. Hindi pa naman kasi hindi ko nga later on hindi ko alam kung magbabago ang nila, kung magsasubmit sila. Pero so far sa ngayon, kina-update ko lang kayo na wala pa kaming natatanggap. Sir, ano ba yung mga sinabit ng mga tao? Hindi ko pa nakausap yung mga investigador namin Kasi alam ko nagpunta na rin sila sa office nila at may mga dokumentong nakuha na rin. So hindi ko pa alam kung ano yung mga dokumento. Tuloy-tuloy pa ho ang ginagawa yung investigator. Tuloy-tuloy, andun mga abogado May mga abogado rin. What time kaya yan? Wala akong... hindi ako sure kung anong oras matatapos ito. Okay, so pero sir, at what point kayo magde-decide na to compel itong mga sundalo, abogado, o mga police? Hindi, actually, sinabi na naman marami sila. Hindi nga pumunta dito pa na. Nasa sa kanila na yun. Basta sinabi na namin sila, we will decide siguro kung ano man yung meron kami. Binigay naman, ito namang pagsabi na namin sa kanila, pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na kapag sabi na kanilang panig. Sir, ilan po lahat ang sinabit? Hindi ako sure Wala akong kopya ng ng numbers ng sinabina. Sir, kung nangangulagan sila kung sakaling hindi nang mapupunta dito yun, doon na lang tututok sa nakuha mga ebidensya? Marami naman kaming nakuha na rin kahit paano ng ebidensya. Ito naman pagbibigay nga lang ng pagkakataon sila sa kanila na makapagbigay ng panig nila. Sir, si Mela din ba? Yun din ba sinabi niya? Rely na lang on the previous... No, kay Mel hindi ko siya nakausap pa May sinabi ba siya? Ay, ano pala? Okay, andito siya. Kung gusto niyo Well, kumusta ka po? Okay lang. Okay, si Morning. sa live ka Director, reaction lang dito sa nangyari. Well, kanina, we're invited or subpoenaed by the NBI to appear before them because of this investigation that's being made in relation to the Atimonan incident. And so, as a sign of our cooperation dito sa investigation na ginagawa, we allowed ourselves to be present today kasama yung aming mga tauhan na subpoenaed for this purpose. So, this is in deference to the instruction of the President that we have to cooperate in the investigation.
and to show that we really would want to see the truth in this particular incident. Were there any Have you submitted affidavits, affidavits, sir? General? Not yet, because as of now, we have yet to see the report of the fact-finding committee, and from there we can give our response. Pero sir, Reply. ba't hindi na lang kayo magbigay ng report ninyo bilang The response? one that was submitted by the PNP. Pero sir, ba't wala kayo sa inyong report ninyo bilang respondent? Meron kaming report na, but that report was actually integrated doon sa report na naisubmit namin sa National Headquarters. What was the content of the report? Yeah, the way it was. Ano nga po As submitted by our provincial director and the chief of police. Sir, pa-narrate, sir, for the benefit. Mahaba yun, Yun. Pages. The way it was reported, may nangyaring shootout. The PNP elements were provoked. Provoke, meaning, Inunahan sila sa putok. Pero so, you're saying, Yun ang report ng tao natin doon, I was not at the crime scene. okay. Even the reporters then were not at the crime scene at the time of the incident. So, I cannot comment kung ano nangyari. Pati kayo rin, wala kayong karapatan na mag-comment. Yeah. Diba? Dahil wala rin kayo sa crime scene. You only can render speculations on this and conjectures. But the thing is, we have an investigation being made. We leave it to the investigators to do their thing and find out the truth of the matter. Pero sa sinasabing leak, Director, na lumabas sa media. Doon sa That is sinasabing leak ng one report. case of irresponsibility, Kung meron leak report. Which one is this? Which one? Yung leak sa media. Anong report yun, sir? At yung Yung sinasabi na yung fact-finding report, If there was a leak, that is, I believe, a case of irresponsibility on those people holding this report that they have. sir, Sir, kayo po ba Director, yung yung action doon sa pagkakaalis po ninyo sa pwesto bilang Well, I Provincial defer to the wisdom of the president, at gusto rin natin talaga na maklaro na yung issue, We made ourselves available. Our men are there. We can be present anytime that we are called for this investigation. General Millard, sir, ito bang inyong, ito ho nangyari, meron ho kayong kinalaman dito, were you aware of what's going to happen? Did you approve the operation, sir? Kayo po Ganito ba na lang, ang punta namin dito para sa interview is to say to you that we are cooperating. So on the matter of yung case operational plans being approved or we leave it to the NPI to determine yung participation kung meron man. Inaproban niya ba? Nagsabi ba sa inyo itong grupo ni Colonel Hansel Maranta na meron silang operation sa Timor? Well, as far as I know, I've signed a case operational plan. And the case operational plan was submitted by Superintendent Marantan to the PAOK for its possible funding. Ayan. So, alam po ng PAOK yung operation. Alam. Inaproban po. That's for them to answer. Why was Pero sino sir ang nagbigay ng full authority? It was disapprove. Bakit po? na-disapprove? According to them, who said that? Si Executive Ochoa, Okay. General And then- De Santa said it was not approved. I cannot answer for them, Sila yung But as far mag-ano. as you're concerned, was it approved, sir? Sa level ko, we endorsed it to the PAOCC as far as I'm concerned. All because, alam mo yung mga case operational plans would need enough funding, especially kung magandang targets. Did you receive any centavo from them or what? That's for Colonel Marantan to answer. So there was support in that case. I said that is for Colonel Marantan to answer. As superior. Because I believe na siya yung rumekta na upon my approval sa PAOCC Sir, to ask for the support. Sir, pero anong laman nung hininging approval, ano yung laman ng pre-operational report ni Colonel Maranta? Again, yung details I cannot disclose. This is a highly confidential matter and it's not supposed to be disclosed. Ganito na lang, sir. Anong basehan ninyo kung bakit yung in-approve yan? Siyempre, meron ng mga intelligence targets dun, Meron tayong mga targets, criminal elements, doing criminal activities. And especially during this period of our Mga preparation. kapuso, yan po si Chief Superintendent James Melad, ang relieved Regional Director ng PNP Calabarzon. At sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay siya ng pahayag sa media kung saan sinasabi nga niya na handa silang makipag-ugnayan sa NBI para sa anumang investigasyon na isasagawa tungkol sa umano'y shootout na nangyari sa Atimonan, Quezon. At hindi raw niya may detalye sa ngayon ang manilalaman ng PNP Fact-Finding Committee report
na nauna nang isinumite sa NBI at sinabi rin niya na isang kaso raw ng irresponsibilidad ang umano'y pag-leak ng naturang report at hindi raw niya maaring sabihin sa ngayon kung anong nilalaman niya. Pero siya na mismo ang nagsabi rin na pinirmahan niya yung case operational plan na isinumite ni Colonel Marantano at ito nga po ay pinapirma sa kanya at isinumite sa PAOK para sa hinihinging funding. At muli iginiit ni Melad na sila ay makikipag-ugnayan para sa anumang investigasyon na isinasagawa ng NBI.